So, eto pa mga sangkay, meron pong nadiskubre na isang malaking proyekto ni Tatay Digong noon, ang ngayon ay usap-usapan sa social media. Magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa lahat po ng mga solid sangkay. Shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, ayan po, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba mga sangkay ng video na to. Pindutin nyo lamang po yung subscribe, pindutin nyo po yung bell, at pindutin nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? Sa mga solid sangkay, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay para po magkakilala po tayo dito sa YouTube. At ngayon nga po mga sangkay, eto na ang balita. Ito ay report ng isang media. Nakalimutan ko lang anong to mga sangkay, anong media. Ayan o, nakalagay pa nga po dito sa caption. Tatak Duterte build 2022 complete. Pero walang pintuan, bintana, tiles, pintura, inidoro. Ano nangyari? Yan po mga sangkay ha. Tatak Duterte daw po ito. But ayon po sa kanila mga sangkay, hindi po natin alam kung gaano katotoo ito. Well, tingnan po natin. Housing project na sinita ng Reporter's Notebook. Hanggang ngayon, ang nakapagtataka, ganito pa rin ang klase ng mga housing project na inaabutan namin. Isa ito sa mga bahay na pwedeng paglipatan. At ayon dito sa nakuha namin housing project cost or housing package cost and monthly amortization, yung beneficiary magbabayad ng 499,653 sa loob ng 3 dekada. 3 dekada. So 30 years na magbabayad ng ganung malaking pera. Ngayon, October 2022, idineklarang completed ang housing project na ito. okay. 2022, dineklarang completed, tapos ang proyektong yan. Tapos anong nangyari? Ito, yung isang example ng housing unit na kanilang dineklarang completed. Yung pintura, parang basic coating lang. Ito naman, yung lababo, basag-basag. Naku. Ayan na, mga sangay. Nagkakabistuhan na. Tandaan po natin kung kaninong project ito. Hindi ko alam kung alam po ito ni former President Duterte. Kasi may possibility naman na may mga project po siya na hindi niya po natingnan. Pwedeng sabihin po natin na hindi nila natingnan kung talagang tinatrabaho ito. Pero ngayon, mga sangkay, magugulat na lamang po ang lahat. Pwede rin sabihin ng iba na kinurap ito mga sangkay. Kasi nga po, kung titingnan po natin, tapos na daw ito. Pero, tingnan nyo. Mga tiles at walang lababo. Basag-basag ang mga tiles, walang lababo. So, sa madaling sabi, diniklarang tapos, pero hindi talagang totoong tapos. Ito yung CR. Dito sa CR, wala man lang toilet bowl. See? Ang dami po talagang kurap na mga nagpapagawa ng project. Alam nyo, isa lamang po ito sa mga halimbawa. Buti nga, mga sangye, nagsasalita itong media eh. Hindi po sila natatakot na baka birahin sila. Ayon po sa report, isa lamang daw po ito sa mga nakalap nila na mga housing project na diniklarang tapos pero hindi naman pala talaga totoong tapos. Ang kwento nung ilan sa mga nakausap nating residente rito, dahil ganito yung inabutan nilang unit, napilitan silang kumastos para matirhan agad at maayos yung housing unit na kanilang inabutan. Ayan, di ba? Nagbayad po sila, mga sangkay, tapos sila pa po ang gumastos. Para ano? Para mapakinabangan lang. Yan ba ang project ng nakaraang administrasyon? Ito mga sangkay, wala tayong pakialam sa mga gulo ng mga politicians. Kumbaga, tinatanong lamang po natin, ano ang nangyari? Kasi hindi po tayo pwedeng magbulag-bulagan. Ako, supporters po ako ni Tatay Digong eh. Isa po ako sa mga supporter ni Tatay Digong. Pero hindi po tayo magtatakip ng ating mata para lamang po magbulag-bulagan sa mga ganitong klaseng proyekto. Ano ba to? Kinurakot ba ito? O hindi lamang po ni PRRD na itong kanyang mga tao, mga sangkay. Lalo na po yung mga namamahala po sa housing. O yan, mga sangkay. Diba? Completed. Tapos, selyado na. Pero tingnan niyo yung itsura.
Grabe, no? Tingnan nyo. Mga tapos na do. Alam nyo, mga sanggay, parang sementeryo po ang makikita po natin. Ayan, no? Diba? Pambihira. Ito ang unang housing project na sinita ng Reporter's Notebook. Hanggang ngayon, ang nakapagtataka, ganito pa rin ang klase ng mga housing project na inaabutan namin. Isa ito sa mga bahay na pwedeng paglipatan. At ayon dito sa nakuha namin housing project cost or housing package cost and monthly amortization, yung beneficiary magbabayad ng 499,653 sa loob ng 3 dekada. October 2022, idineklarang completed ang housing project na ito. Ito, yung isang example ng housing unit na kanilang dineklarang completed. Yung pintura, parang basic coating lang. Ito naman, yung lababo, basag-basag yung mga tiles at walang lababo. Ito yung CR. Dito sa CR, wala man lang toilet bowl. Ang kwento nung ilan sa mga nakausap nating residente rito, dahil ganito yung inabutan nilang unit, napilitan silang gumastos para matirhan agad at maayos yung housing unit na kanilang inabutan. Tingnan po natin yung mga komento. Madaming housing project nga, puro naman palpak. Sinayang lang ang pondo ng bayan at kawawa ang mga tumira dyan. #Duterte Legacy. Ganyan lang kasi ang bagay sa mga DDS. Tuwang-tuwa na sila. Tuwang-tuwa na sila niyan. Kaya nga the best talaga si Tatay Digong. Completed pero wala lahat. Binulusan na agad. Hindi ko ma-process yung napanood ko. #Duterte Legacy. Wow, ang galing. Akala ko ba perpekto ang Duterte? Sabi nila, Duterte lang daw nagmamahal sa Pilipinas. Kahit anong gawin ninyo, hindi nyo mapapabagsak si Duterte. Kita nyo mga sangkay? Bulag. Kaya ako mga sangkay, tinigilan ko yung pagiging panatiko eh. Para hindi ako nakatali mga sangkay sa isang politiko. Kasi pag panatiko ka, ay nakatali ka talaga sa kanila. Para mo na po silang dinudyos. Kahit may mga nakikita kang mali, palakpak at pipikit ka lang. Diba? DDS tanawan, inyong idol. Puro deadline ra. Ginukod, serbisyo, walay klaro. Asa naman inyong garbo karon? No hate for President Marcos here. Just support and peace. Malayo sa pabahay ni PBBM. Malayo talaga, guys. Yung pabahay ni PBBM, nakita nyo naman yun, mga sangkay. Oh, try natin hanapin. Pabahay ni Bongbong Marcos. Eto, para makita po natin, mga sangkay, kung ano ba talaga itsura ng pabahay ni Pangulong Bongbong Marcos. Makikita po natin yan dito eh. New Cathay Oh, ito. 30,000. Ito mga sanggay, tingnan po natin. O, ayan. Pabahay po ni PBBM. Housing units sa iba't ibang bahagi ng bansa ang ipinamahagi ngayong araw. Target din daw ng gobyerno na gumawa ng malakondo na pabahay. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Pinag-aaralan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na magtayo ng mga mid-rise at high-rise housing units para matugunan ang mahigit 6.5 million housing backlogs o kakulangan ng tahanan. Siguro mas efficient gagawa tayo ng mid-rise na tinatawag. Kung maalala nyo yung Bliss, diyan nag-umpisa ang mid-rise na ilang 5 stories, 6 stories na building. Yung Bliss, mga sanggay, yan po yung project noon ni Madam Imelda Marcos during
Ferdinand E. Marcos. Kaganda po ng mga project na yan, pabahay. At Ayan po ha, ayan po yung mga pabahay ni PBBM. Tingnan nyo naman mga sangkay. mukha namang maganda at Ayan. marami talagang kumuha, nagkaroon sila ng sarili nilang tirahan. Ngunit ngayon, dahil mahirap na, siguro baka pataasin pa natin. Baka pwede na natin itaas hanggang high-rise na. Nangako rin daw ang Department of Human Settlements and Urban Development na makapagpagawa ng 1 milyong units kada taon hanggang sa matapos ang kanyang termino. Pinatitiyak naman ni PBBM na malapit sa trabaho ang lokasyon ng housing project. Ayun ang kailangan. Kailangan din daw na may eskwelahan, pamilihan o palengke na accessible sa mga ito. Ayun. Ang kalidad ng bahay dapat din ay matibay. Ayun. O, diba? Yun po yung utos ng presidente natin. Batid natin ang iba't ibang uri ng sakuna at problema dumadaan sa ating bayan. Kaya naman, napakahalaga na masiguro natin na ang mga bahay na ating itinatayo at ipinapamahagi ay mananatiling matibay at tatagal anuman ang maging lagay ng panahon. Ngayong araw, 30,000 beneficiaries sa iba't ibang bahagi ng bansa ang nakatanggap ng housing units. 5,400 dyan mula dito sa Nai, Cavite. Mismo ang Pangulo ang umikot at bumisita sa pabahay. Tingnan natin yung loob. 26 square meters ang floor area at may 8 square meters na service area sa likuran. Bawat unit, may tigi-isang kwarto, palikuran at lababo. Oh, tapos, Nagkakahalaga ang bawat unit ng halos 600,000 piso. Sabi ng National Housing Authority, nasa 600 hanggang 800 pesos ang bayad. May dagdag daw ito kada 5 taon. Babayaran nila ito sa loob ng 30 taon. Ang utang na pabahay na ito ay sa pamamagitan ng NHA in-house financial plans. Paalala nila, bawal ibenta ang bahay dahil illegal ito. Si PBBM may mensahe rin sa mga bagong housing unit owners. Sa aking mga minamahal na kababayan, maging paalala nawa ang inyong bagong bahay na may maliwanag na umagang laging nag-aantay sa inyo. Mobile journalist okay. So, ayan po yung pabahay ni PBBM. Actually, marami po yan mga sangkay. Isa sa mga pinapagawa yun, ngayon mga sangkay, ito pong mga high-rise housing. Ayan o, tuloy-tuloy na pagpapatayo ng township sa ilalim ng 4PH program. Ito na kasi ngayon mga sangkay yung programa ni PBBM, itong 4PH. Mga malalaking pabahay po yan sa buong Pilipinas. Ayan po, ang dami po yan mga sangkay. Puro pabahay po yan ni Pangulong Marcos. O, diba? Malayong malayo mga sangkay kumpara dito sa ating napanood. Ayan o. Well, ano po ang inyong opinion? Mag-comment lamang po kayo sa ibaba. Mayroon po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, guys. Dahil dito mga sangkay, nag-upload po tayo ng mga mahalagang topic, mga mahalagang vlog. Hanapin niyo po sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.